Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang maging ganap o maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. "Ano pong kababalaghan ang may pakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Umupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18 linggo sa karaniwang panahon at tayo po ay nagpapatuloy sa ating pakikinig at pagninilay ng ating ebanghelyo mula kay San Juan. Kung mapapansin po ninyo, kapag tungkol ang ebanghelyo ay mula kay San Juan, ito ay laging may yung dating na ang laging tinutukoy ay yung pagka-Diyos ni Jesus. Yung divinity na tinatawag, divinity aspect ng pagpapahayag patungkol kay Jesus. Ngayon, 18 linggo, balikan natin ng konti para maka-take off tayo dito sa ipinahayag ni San Juan. Noong nakalipas na linggo, ano ang kwento na naalala po ninyo na ibinigay sa atin mula sa Ebanghelyo ni San Juan? Ano yung kwento? Isip. Ano yung kwento? Nung nakalipas na linggo. Kasi karugtong po, susunod-sunod na itong linggong ito na halos yung tema ay patungkol na sa sinasabi ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay. So ano yung nakalipas na linggo? Ando na yung clue. Lay Minister, ano yung clue? Wala? Bagsak na naman tayo. No? Di ba lang nakalipas na linggo, nagpakain si Jesus ng 5,000 katao gamit lamang yung pirasong isda, ilang pirasong tinapay. Ipinagpasalamat ni Jesus
At inutusan ng kanyang mga alagad na paupuin yung mga tao at ipamahagi yung piraso ng mga tinapay. At pagkatapos nun, sinabi din ni Jesus na tipunin ninyo ang lahat ng mga natira. At nang tipunin, nakaipon sila ng 12 bakol o lalagyan ng tinapay. Pero inyo sa 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda, meron pang lumitaw 12 lalagyan na punong-puno ng mga sumobra o labis na pagkain na binigay ng Diyos sa kanila. Naalala na. Alam na po. So, isang wow experience sa mga tao na pumunta sila doon, wala silang pagkain, pero umuwi sila na busog. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng pagkain. Pero yun nga yung problema naman, no? Yung conflict. Nang makita ng mga tao, yung nangyaring pagpapakain ni Jesus, binalak nilang kunin si Jesus at gawing hari. Kasi, biruin mo, yung hari natin, kung siya yung hari, wala na tayong poproblemahin sa pagkain. Makakakain na tayo araw-araw. Kaya, ang sabi po doon, umalis si Jesus, nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa Jerusalem. Kaya ngayon, sa pagpapatuloy, hinanap ng mga tao sa Jesus at nang masumpungan ng mga tao sa Jesus, tinanong nila, kailan pa kayo rito? At yung sagot ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, pakinggan niyo yung mabuti ha. Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalagang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, huwag kang mukhang pagkain. Parang ganun kasi, di ba? No? Kung dadamahin lang natin, no? Kasi parang kung para sa iba, wow, di ba? Gusto ako ng mga tao, di ba? Gusto akong gawing hari. O siguro sa konteksto natin, dahil nakapamigay, wow, gusto nila akong maging mayor ng Manila. Eh sa iba, pagkakataon nito, igagrab talaga na ito dahil maraming tao may gusto sa kanila o may gusto sa kanya, hindi na mahihirapan mangampan niya. Pero ayaw ni Jesus. Kasi hindi yon ang ipinarito ni Jesus. Hindi para maging hari dito. Hindi para magkaroon ng posisyon dito. Kaya, balikan natin ulit. Ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo. Sabihin nyo nga po, kababalaghan. Pag sinabi kasing kababalaghan, ito yung mga signs. Ito yung mga tanda na dapat makita ng mga tao para maniwala sila na si Jesus nga ang Mesiyas. So, balikan natin ulit. Hinanap nila si Jesus hindi dahil nakilala nila na siya ang Mesiyas, kundi dahil nakakain sila. Ito yung sabi ni Jesus, di ba? So parang, ano ba wala, no? Tingnan natin, damahin natin. No? Kasi nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ihigit doon yung gustong ituro, ipakita ni Jesus. Higit pa doon kasi yung tinapay na bumusog sa kanila, wala na po, pwedeng nailabas na nga nila eh. Kasi sabi niya, pagkaing nasisira, mawawala din, pero wag yun, wag doon. Hindi nagsamantala sa Jesus sa mga followers niya. Di ba? Sa atin po, no? Nakakalungkot minsan matuklasan na maraming taong aaligid sa iyo kapag mayroon kang naibibigay.
O marami kang kaibigan dahil may naibibigay ka. Pero kapag wala na, dun mo malalaman yung tunay na naniniwala sa iyo. Kaya hinay-hinay lang. Kung akala mo pumapalakpak sila sa iyo, lahat ng post mo, likes nila, bumibilib sa iyo, hinay-hinay lang. Huwag masyadong lumaki ang ulo mo. Tingnan natin muna. Kasi yung motivation, yung kanilang dahilan, bakit ba sila dumidikit sa iyo? Bakit sila lumalapit sa iyo? Talaga bang naniniwala sa iyo? Pagdating nga ng eleksyon, nagkakawatak-watak tayo, di ba? Nagkakaiwa-hiwalay tayo. Kung sino ang may malaking maibibigay, doon ka. Pero alam din naman nila yan. Pero yung hamon nga din sa atin, katulad ni Jesus, magbigay din tayo nang wala din namang hinihintay na kapalit. Hindi para sa posisyon. Magbibigay para maging palatandaan ng biyaya ng Diyos. At pagkatapos nun, okay na, iwan mo na, bahala na sila, at sana nakita nila ang Diyos sa iyong pagkilos. Kaya sinisikap ni Jesus na ituro ito sa mga naghahanap sa Kanya. Sa atin din ngayon, no? Bakit ka ba naririto? Hinahanap mo ba talaga sa Jesus dahil siya, si Jesus, ang makakapagbigay sa iyo ng kaligayahan, makakapagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? O ang sabi kasi nila, kapag lumapit ka kay Jesus, yayaman ka. Pag sinabi kasi nila, pag dumikit ka kay Jesus, gagaling ka. Yun ba talaga? Ganun ba talaga ang pagkilala natin kaya tayo nandito? Kaya sabi ni Jesus, pag sumikapan natin, natanggapin si Jesus dahil siya ang biyaya ng Diyos para sa atin. Higit sa ano pa mang inaakala natin na makukuha natin ang nais ibigay ng Diyos sa atin. Sana makita natin yun. Amen?